Magandang araw mga bata! Ating tatalakayin sa Makabansa 3, Quarter 1, Week 5, ang pagbabagong nagaganap sa kinabibilangang komunidad, partikular na sa tao at populasyon. Mas mauunawaan natin ang ating paksa kung tayo'y makikinig ng mabuti sa ating guro. Handa na ba kayo? Kung handa na ang lahat, simulan na natin ang talakayan. Layunin: nailalahad ang mga pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad sa pamamagitan ng iba't ibang sining, pagguhit, paggawa ng simpleng graph, pagkukwento ayon sa tao at populasyon. Para sa pagganyak, narito ang mga gabay na katanungan. Una, ano-ano ang inyong nakita sa larawan A at sa larawan B? Pangalawa, may pagbabago bang naganap? Ano ang mga ito? Para sa ating pagganyak, narito ang larawan A. At narito ang larawan B. Narito ang mga susing salita. Tao. Ang tao ay isang nilalang na may kakayahang mag-isip, makaramdam at makipag-usap. Siya ay may katawan, isip at damdamin na ginagamit upang makisalamuha sa iba at gumawa ng mga desisyon sa buhay. Narito ang halimbawa. Populasyon. Ang populasyon ay tumutukoy sa kabuuang bilang ng mga tao na ninirahan sa isang partikular na lugar, bansa o rehiyon sa isang takdang panahon. Narito ang halimbawa. Graph. Ang graph ay paraan para madaling maunawaan at mabigyang kahulugan ang mga impormasyon. Ito ay ginagamitan ng mga simbolo. Tunghayan ang mga halimbawa. Para sa pag-unawa sa mahalagang idea, panuto. Basahin ang maikling kwento. Ang pamagat ng kwento, Barangay Masagana, Nagkakaisa. Sa isang maliit na bayan na dating tahimik at payapa, naroon ang Barangay Masagana. Dito naninirahan si Mang Pedro, isang magsasaka na kilala sa kanyang sipag at pagmamahal sa kanyang tanim na gulay. Sa bawat umaga, nakikita si Mang Pedro na masigasig na nag-aalaga ng kanyang taniman
upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Ngunit isang araw, dumating ang mga balitang magkakaroon ng malaking proyekto sa kanilang bayan. Itatayo ang isang bagong residential subdivision upang magbigay ng mga bahay sa mga pamilyang naghahanap ng mas murang tirahan malapit sa lungsod. Sa simula pa lamang, naroon na ang agam-agam at pangamba sa mga residente kung ano ang magiging epekto sa kanilang pamumuhay. Sa loob lamang ng ilang buwan, nagsimula na ang pagtatayo ng mga bagong gusali at bahay sa mga dating taniman at bukirin ni Mang Pedro. Dumami ang mga bagong residente na lumipat sa bayan at ang dating maluwag na mga kalsada ay unti-unting nagiging masikip. Nabawasan din ang mga taniman ng gulay ni Mang Pedro upang bigyang daan sa mga bagong tahanan. Napag-alaman ni Mang Pedro sa kanilang barangay ang sumusunod na datos ng kanilang populasyon. Ngunit hindi rin naiwasan ang mga hamon. Dumami ang basura sa mga kalsada at ang dating malinis na ilog ay unti-unting nagkaroon ng polusyon. Upang matugunan ito, nag-organisa ang barangay ng mga volunteer para sa regular na paglilinis ng kapaligiran. Nagtulungan ang mga residente upang mabawasan ang polusyon at maibalik ang kalinisan sa kanilang komunidad. Sa pagpapaunlad ng kaalaman, sagutin ang mga gabay na tanong. Una, ano ang pamagat ng kwentong binasa o napakinggan? Pangalawa, ano ang hanap buhay ni Mang Pedro? Pangatlo, batay sa kwentong binasa o napakinggan, ano-ano ang mga pagbabagong naganap sa komunidad sa Barangay Masagana? Pagpapalalim ng kaalaman. Batay sa datos sa kwentong binasa, narito ang isang graph. Populasyon ng Barangay Masagana mula taong 1995 hanggang 2015. Unang tanong, ilan ang bilang ng populasyon noong 2015? Kung ang sagot mo ay letter E, tama ka. Ang populasyon ng Barangay Masagana noong 2015 ay 3,700. Pangalawang tanong, ano ang napansin ninyo sa datos ng bilang ng populasyon? Kung ang sagot mo ay patuloy na tumataas, tama ka muli. Mahusay. Para sa paglalapat at paglalahat, sagutin ang mga gabay na tanong. Una, nagbabago ba ang isang komunidad? Tumpak. Nagbabago ang isang komunidad pagdating sa populasyon. Pangalawa, batay sa inilahad na aralin, ano ang mga pagbabagong naganap sa komunidad? Batay sa aralin, ang mga pagbabagong naganap sa komunidad ay ang pagdami ng tao o paglaki ng populasyon. Nagkaroon din ng pagbabago sa itsura at infrastruktura ng isang lugar. Sa pagtataya ng natutunan, panuto, gumawa ng isang simpleng graph batay sa datos sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Narito ang isang halimbawa ng bar graph na may pamagat na bilang ng mag-aaral sa paaralang elementarya ng Masagana. Batay dito sa datos at sa graph, sagutin ang mga sumusunod na tanong.
Narito naman ang wastong kasagutan. Para sa ating remediation, sa tulong ng magulang, ang mga bata ay gagawa ng isang graph ng bilang ng populasyon sa taong 2022 hanggang 2024 sa inyong lugar. Hanapin ang datos o makipagtulungan mula sa opisina ng punong barangay. Maraming salamat sa inyong pakikisa sa ating aralin ngayon. Tandaan, ang pagiging makabansa ay makikita sa ating pagmamahal sa bayan, pagpapahalaga sa ating kultura at pagtulong sa kapwa. Hanggang sa muli nating aralin, grade 3, paalam at patuloy na mag-aral ng may puso at sipag.